Salamat po, Sister Rose. Kapatid natin sa Pasita, ang kanila pong pagbati sa ating lahat. At tayo po ay nagagalak. Ito pong darating na March, unang linggo, ay pagdiriwang po ng Pasita ang kanilang ika-12 taon ng pagkakatatag. Glory to God po, napakabuti po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang Panginoon po talaga ay kumikilos sa ating kalagitnaan at nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Meron po ba kayong narinig na preaching? At sabi po ay, tanggapin nyo ang Panginoon at ang problema nyo mawawala. Meron na ba kayong narinig na ganyang klase ng pangaral? Tanggapin mo lang si Lord, mawawala lahat ng problema mo. Totoo po yan, ha? Patunayan. Ang totoo po niyan ay oo at hindi. Una, oo, sapagkat kapag tinanggap po natin ang Panginoon, alam po ninyo, marami pong bagay na magbabago sa buhay natin. Una, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon ka ng pakikipagpayapa sa Diyos. Kunting nilulutas ng Panginoon at ang mga panalangin mo ay Kanyang tinutugon. Amen? Ngunit kasabay po nito, palinsabay nito, ay magkakaroon ka rin ng masasabi natin, ano bang tawag mo dyan? Problema ba yan? Yung dating hindi mo problema, ngayon pinoproblema. Sa mundo, ay magsisimula ka ng tumanggi. Di ba problema yon? Yung katropa mo, di ba? Tropa mo, kasama mo sa gimmick. Tatanggihan mo. Sa problema. Para sa isang mananampalataya. So tayo po bilang mga mananampalataya, at ang topic po natin, yan po ang paksa natin ngayon, magaan po, sa Acts chapter 6. Noon pong isinilang ang iglesia doon sa Jerusalem noong, ano ba yon? No? 34 AD. Kasi ang kasaysayan po tumatakbo ayon sa takbo ng pagsilang at paglaki ministeryo ni Jesus. Si Jesus po ang naging sentro ng world history. Kaya po pag sinabi natin 33 AD, yan yung time na namatay at muling nabuhay si Jesus. At pagkatapos po niyan, ano lang naunang iglesia sa Bagong Tipan. Maraming problema? Nawala ang maraming problema, pero marami ring sumulpot na mga problema. At ito po ang ating titingnan ngayon. Paano hinarap ng mga mananampalataya sa Jerusalem ang mga problemang kinaharap ng infant church? Ano po ang mga challenges at mga concerns na hinarap ng mga mananampalataya noong mga panahong yon? Paano nila nilutas ang mga problemang ito? Saglit po tayo manalangin. Ama naming Diyos na Ikaw ang Ama ng aming mga kaluluwa. You are the Father of our spirits, the Father of our souls, the Father who forgives us, Father. Ikaw ang Ama na nagligtas sa amin at nagpanganak sa amin sa isang bagong katotohanan, bagong mundo, bagong kaugnayan sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong pag-aaral ngayon, Holy Spirit, patnubayan po ninyo kami. At sa amin pong pag-aaral, nawa ay makahugot kami ng mga application o paglalapat ng mga katotohanan sa aming iglesia, sa aming ministeryo, sa aming mga kapamilya, at ganoon din sa aming mga personal na buhay. Hinihiling namin, Panginoon, ang basbas mo sa amin at buksan po ninyo ang aming mga spiritual na pangunawa. Buksan mo at lawakan ang aming kakayahang umunawa
Bigyan kami ng dunong, Panginoon, upang kami po ay makasunod sa sinasabi ng iyong banal na Espiritu. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, at loobin mo na ang kaalaman ay humantong sa kabanalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesucristo. Amen. Okay po, tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo. Una, yung problema. Dalawa, ang solusyon o paraan. Una, ang problema. Dito po sa ating talatang isa, sabi dito, habang patuloy na dumarami ang mga lagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Grega at mga Hudya. Ito po ay mga babaeng balo na kung saan, bakit nga pala maraming balo ng mga panahon yun? Kasi po maraming gera. At ang karamihan po sa mga lalaki ay sinusubo sa gera at ang naiwan po ay mga babaeng naging balo sapagat namatay sa digmaan ng kanilang mga asawa. So, napakabuti po ng Panginoon sapagat nagsilbi po na kanlungan ng mga mananampalataya ang iglesia. Kanlungan ng maraming mamamayan doon sa Jerusalem, ang iglesia ng Jerusalem. Nanganlong sila to the point na sila po'y kinalinga ng iglesia sa Jerusalem. So, sapagat sila'y kinalinga, natural, yung pong mga mananampalataya ay nakita nila na kailangan nilang alagaan at tugunan yung mga pangailangan ng mga babaeng balong ito na walang magawa kundi ang umasa sa Panginoon. At nagkataon na ang iglesia ang siyang kamay, ang mata, tenga at ang bibig ng Panginoon. Tama po ba yun? The church is the lips, the voice of God, the eyes of God, the mouth of God, the ears of God, the hands of God, para kalingain yung mga tao na nasa paligid na lumalapit at nanganganlong sa iglesia. That's what the church is for. So ito, maraming mga babaeng balo ang napapabayaan. Okay. Napapabayaan yung rasyon. Ayuda in short. No po. So, nadidistribute sapagat maraming balo, dinidistribute ang mga ayuda, ang mga rasyon na pagkain sa mga balo na nandoon, nakasama sa church sa Jerusalem. At sabi dito, nagreklamo. Sabi po sa ibang salin, there was a murmuring. Bulong-bulungan. No? Alam po ninyo, mas totoo po yung bulong-bulungan minsan kaysa sa balita. Ano po? Niwala pa kayo doon? Minsan, kailangan pakinggan. Ano po? So ito ay nakita ng mga alagad sa magitan ng mga indicators na may bulong-bulungan nga. Ang sabi nga po sa ibang salin ay quarrel Nag-away na. Siguro sa mga salita lang. Sabagat nadama nung maraming mga babaeng balo na sila po ay napabayaan. Bakit po? Sapagat meron po dito mga native na mga Hudyo at mga Hudyo po na ang salita nila ay Greek. Kumbaga, probinsyano at saka yung mga Inglesera, So yun, dalawang klase ng balo. Mga babaeng balo na native na Hudyo at mga babaeng balo na hindi naman talaga pure Hudyo. Greek-speaking po sila, pero mga Hudyo sila. So, napabayaan ang kanilang mga pangailangan at distribution ng ayuda. Ang tanong, problema po ba ito? Is this a problem? Depende sa iyo kung anong tingin mo dito. Ito ba'y concern? Ito ba'y problema? Ito po ba isang bagay na dapat adresan, atenan? So tingin nila, ito ay isang pangangailangan. Tandaan po natin, kapag ang isang lehitimong pangangailangan hindi natugunan, ito po ay nagiging problema. Tama po ba? Marami po tayong mga pangangailangan sa buhay. Kailangan, need po yan. Pero marami din tayong gusto na hindi talaga need. Kapritsyo, luho, gusto lang. Yan. So dapat makita po natin dito ano ang talagang kailangan at ano naman yung gusto mo lang. So kapag ang isang legit na pangangailangan ay hindi mo tinugunan, lalala yung problema, magiging problema ito at magkakaroon ng sabihin natin, gap sa pagitan ng relasyon, ng mga relasyon. So parang isa siyang administrative problem, tama po?
Admin ito, admin problem. Bakit po? Sapagkat ito po ay may kinalaman sa pangailangan ng constituent. Kung ikaw ay manager, kung ikaw ay isang empleyado o isang supervisor, makikita mo na kapag may reklamo, pag may usok, may apoy. Kapag may apoy, tingnan mo na saan yun. Doon nanggagaling yung mga concerns. Ito po. At yun po ay hindi masama. Isang bagay na dapat ay atinan at pakinggan, no? Tingnan ng mga nasa pamunuan. So, bumabalik uli ang concern doon sa mga namumuno. Tama po? Saan nag-uugat ang ganito? So, ito pong particular na problema dito sa Gawa chapter 6 ay nagmumula po doon, sabi, napapabayaan ang pagdidistribute ng rasyon. Ibig sabihin, ito ay bunga ng kapabayaan. Yun ang cause ng problem. Bunga ng kapabayaan. Pero, hindi rin totally kapabayaan. Maaring ito ay kulang sa tao. Tama po? Kulang sa tao, walang gagawa. Halos lahat marami ng ginagawa. At may mga bahagi ng gawain na hindi magawa sapagkat kulang sa gagawa. Lack of people. At dahil ito ay lack of people, bunga ito ng pagdami. Dumami na sila eh. Kapag po dumarami yung mga alagad, dumarami ang mga nangangailangan, kailangan natin ng mas maraming manggagawa. Dito tayo kailangan mag-recruit ng mga manggagawa. Kung wala kang ma-recruit, kailangan mag-train. So lumalabas po talaga na kailangan tayong mag-train. Alam po ninyo ang ating iglesia. Binasa po natin kanina ang ating covenant o yung ating vision mission. Ano po? Magtatag ng mga iglesyang nagsasarili. O yung hindi tayo umaasa ng support mula sa ibang bansa. Ano po? Natutuwa po tayo pag may dumadalaw dito ng mga Amerikano. Ano po? Pero hindi sila sumusuporta sa atin. Siguro sa panalangin, yes. Hindi tayo umaasa sa kanila na para tayong mistulang mga pulubi ng pahingi ng tulong. Marami pong mga iglesia dito sa Pilipinas, umaasa po sa tulong ng mga mananampalataya sa ibang bansa. Umaasa sila sa dolyar. Pero tayo po, sa biyaya po ng Panginoon, ang tanong po natin ay, yung Diyos ba ng mga Amerikano at mga Japanese na yan, ang Diyos ba nila ay iba sa Diyos natin? Hindi. Parehong Diyos yan. Ang iglesia ba nila, iglesia din katulad din ng iglesia natin? Yes, iisa. Iisa ang ating Diyos. At kung kaya ng Diyos na mag-provide sa kanila, sa atin, kaya din mag-provide ng Diyos. Yun nga lang, kailangan ng training. Edukasyon. Pagsasanay, pagbabago ng pag-iisip, no? Shift mind. Mind shift ang kailangan sa puso at buhay ng mga mananampalataya upang lumago sa pananampalataya at maging self-sustaining. Kailangan tayo nasusustain natin ang ating mga pangailangan at hindi po tayo umaasa sa iba. Upang hindi tayo makaabala sa kanilang buhay sabagat may sarili rin silang buhay. Tama po? At ito ay isang hamon. Ano po? Hamon ito sa unang iglesia na kung saan nakita nila ang unang problema sa pangangailangan ng mga tao. Maaring kapabayaan pero hindi rin totally kapabayaan. Maraming anggulo sa problema na dapat tingnan na hindi pwedeng yun at yun lang talaga. So isang anggulo kulang sa tao. Bakit kulang sa tao? Kulang sa gagawa. Wala nga kasi. Okay. Bakit kulang sa gagawa? Siguro walang na-train. May na-train na pero hindi pa rin pinipili. Kasi ang mga tao, nandyan lang sila. Nakatenga lang po sila. Hinihintay nila ang go signal mula sa pamunuan. So, ang pangangailangan ay bumabalik ulit doon sa administration. Saan dapat magtapos ang problema? Saan dapat bumalik at saan dapat matuldukan? So, bagay na nagiging problema, depende po. Paano mo tinitingnan? Tingnan mo yan na challenge. Tingnan mo yan na isang eye-opening, nagbubukas ng ating paningin. Kapag may pangangailangan, ano ito? Anong gustong sabihin ito? Dapat aksyonan. Ito ay isang pangailangan. Kumbaga, tinatawag ang ating mga solution-oriented na mga nasa pamunuan o leader. Kung ikaw ay leader, challenge ito. Marami tayong mga pangailangan. Dito, sa barracks, napakaraming pangailangan. Sa basita, maraming kailangan. Pero ang mga nasa pamunuan na iniligay ng Panginoon
ay nasa ilalim sila ng pananagutan ng Diyos na tingnan ang pangailangan. At ang mga pangailangan ito ay dapat matugunan. Amen po? Dapat matugunan. Sapagkat pag hindi natugunan, lumalala, mahirap pag dinededma ang mga problema. Kailangan tingnan mo at aksyonan po. Amen po ba? Yes. Amen po. Kailangan solution-oriented ang ating mga nasa pamunuan. Magsisimula yan sa akin, magsisimula sa elder, magsisimula sa mga kapastoran. Kung ikaw ay cell leader, o group leader, small group leader, magsisimula sa iyo ang pag-observe at pagtingin sa paligid. Ano ang kailangan ng aking mga kapatid? Magandang laging open at bukas ang ating pag-iisip. Paano ko titingnan? Saan ko titingnan yung isang problema? Po? At pag mali ang ating pagtingin, maaring mag-complicate ng problema. Kumbaga sa sugat, ay nag-knock-knock na. Po? Lumalala dahil sa maling approach. Paano lutasin? So may problema, kalawa, punto natin. Paano nila nilutas ang problema? Alam po ninyo, sabi po ng isang pastor, sabi niya, alam niyo mga kapatid, sa buhay Kristiyano natin, mga bagay-bagay talaga ay may porsyento ng espiritualidad. Pero meron din porsyento ng praktikalidad. It's really a matter of common sense. Di ba? Hindi naman lahat talaga. Okay naman sa isang mas malawak na pananaw, spiritual lahat yan. Pero kung titingnan mo at tutukuyin mo yung problema, talagang makikita mo na it's more of a common sense. Tama po? Sige po, mag-isip po kayo ng problema at sasabihin ko po sa inyo na ito ay malaki ang kinalaman nito sa pag-apply at sa paggamit ng ating mga sentido komon. Tama po? Sige nga po. Nagugutom ka. Anong solusyon? Walang kanin. Walang bigas. Common sense. Saan ang galing ito? Anong ugat ng problema? O sabihin natin, anong ugat ng pangailangan? Diba? Bakit sumasakit ang ulo? Hindi nakatulog. Bakit hindi ka nakatulog? Bakit may cellphone? May pera. Bakit may pera? Ibigay mo yan sa asawa mo, ibigay mo yan sa nanay mo, yung pera na yan. No? Bakit ka high blood? Sige nga po, ba't ka high blood? Ako, pag kumain talaga ako ng baboy, ang lakas tumaas ng... Nahilo na ako pag 130 over 90 ba yun? Nahilo na ako, ang hina ng katawan ko. Sabi ko, tika muna. Baboy yun. Sabi nila, hindi lamang daw baboy ang nakaka-high blood. Yung kausap. Hindi, Pastor. Ang nakaka-high blood talaga yung kinakain, sabi nila. Kumain ka ng upo araw-araw. Yan ang ulam mo. Tanungin ko kayo, araw-araw, umaga, tanghali, gabi, yan ang ulam mo, hindi ba ma-high blood ka? Tinitingnan po ang problema, pero dapat tingnan yung tamang problema. Kasi minsan, hindi yun ang problema ang tinitingnan natin. So, kasabay ng pagtingin sa problema, humanap ng paraan para ito malutas. Tama po? Sunsunin mo, suyurin mo saan ito nagmumula. Kaya sabi ng pastor, much of our problems have something to do with common sense. Most of them. So may mga pangyayari na madaling solusyonan. Simple lang, common sense. Tulad nito, nakita nila, kinukulang ng ayuda. Hindi dahil sa kulang, kundi dahil sa kulang na magdidistribute. Tama po? Kulang ng gagawa. So paano po nila ito nilutas? Una, siyempre, bukas ang isip nila para tingnan ang problema. Problema talaga. Ano po? Kailangan talaga. Dapat talagang atinan. Ano po? So, ang mga mananampalataya, lalo na sa pamunuan, mga apostol, mabilis lang ang aksyon nila. They acted with quick response. They acted instantly. Mabilis lang ang kanilang pagtugon sa problema. Bawal ang deadma. Bawal i-deadma ang legitimate na problema. Opo. Bawal i-deadma. Kailangan tingnan at bigyan ng pansin
Solution-oriented. Wala nang sisihan. No? Saan dapat i-focus yung attention? Sa issue. Tama po? Sa issue. Huwag dun sa tao. Kasi pag yung tao ang binengga mo, mako-complicate pa yan eh. Daming problemang mag-a-arise. Pero kapag tiningnan mo yung saan ba, ano ba ang kailangan? Ano ba? Sige na, huwag na tayo magsisihan. Pag-usapan na lang natin, ano ba problema? Sige, anong solusyon? Suggest. Sige, mag-suggest. So kapag nag-full of resources tayo, kapag tayo ay nagsama-sama at magbigay ng mga matatalinong mungkahi, nagdudulot ito ng mas maraming option to the point na marami tayong pwedeng gawin pala at piliin na natin yung pinakamagandang option o pinakamagandang pagpipilian na siyang lulutas doon sa problema. So, binengga yung issue, hindi yung tao. Amen? O sa bahay, paano kayo lumulutas ng problema? Yung tao ba ang sinisisi nyo? O yung sitwasyon? So, paano adresan ang sitwasyon? Bukas ang isip, weak ang response, meron kagad silang solution. Mga kapatid, sabi nila, eto palang problema natin. Hindi na sila nagtalo-talo sa problema. Pag binasa po ninyo yung text, wala po ditong sinabi na nagtalo-talo pa. Ay, hindi yan ang problema. Hindi, ito. Hindi yan. Sabi sa hindi, ito. No. Mabilis lang. Hindi na sila nagtalo-talo. Alam na nakagad ang problema at sila ay nagbigay ng mabilisang aksyon. Mga kapatid, so tinipon nila ang lahat ng mananampalataya doon at sinabi, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaki dahil ang problema ay kulang ng magdi-distribute at marami nagrereklamo. Sabi ng mga apostol, hindi naman niya tatama na kami na mga apostol, gagawin namin yung table na yan. Kaya po dyan nauso mga diakono eh. Diakono. Ang mga diakono, yun yung gumagawa ng mga material na aspect ng iglesia. Maghakot dito, magluto, mamili, mamalengke, mag-ayos. Yan po ang trabaho ng mga diakono. Magbilang ng pera, may mga diakonesa tayo dito. Without our knowing. Marami na sa atin ang gumagawa niyan. Hindi lang natin na-define na sila'y ganon, pero sila po'y ganon. At meron din namang mga pastor, mga elder na siyang nagpapakain ng spiritual na pagkain ng mga mananampalataya. So ano pong na-suggest ng mga apostol dito? Kami, hindi tama na kami ay mag-serve dyan sa table o sa pag-distribute habang napabayaan namin ang pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan mag-elect tayo ng 7 na mga tao. Lalaki. Yan. Mga lalaki, 7 men. Siyempre, with qualification at kayang mag-function. Okay? May qualification pero kaya ding mag-function. Okay? So, 7 lalaki, okay. Kasama sa pagpili ang mga kakayahan. Ano pong mga kakayahan? Kung kayo po ay kukuha ng isang officer ng ating iglesia o isang manggagawa, ano pong hanapin nyo? Yung husay niya o yung kanyang espiritualidad? Ano po? Ano po ang mas ipaprioritize ninyo? Yung kanyang husay at mga skill? Yung galing niya, kakayahan, abilidad? O yung kanyang spirituality o maturity sa buhay Kristiyano? Yes, siyempre, maturity. Maturity ang pipiliin mo over skill. Pero kailangan din ng skill. Ano po? So sa atin pong mga mananampalataya na numuno sa spiritual na gawain, kailangan natin pumili ng mga spiritual na mga tao, ngunit meron ding kakayahan. Ano po? Para makapag-function. May posisyon, may qualification, para makapag-function sa gawain ng Panginoon. So, they selected 7 men, qualified men, okay? At inisa-isa yung mga pangalan doon. Sino-sino daw? Sila. Tingnan natin. Anong talata yun? Yeah, talatang 5. Okay, sabi dito, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng banal na Espiritu. Sina Felipe, Esteban, si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, na taga Antioquia at isang hentil na nahikayat
sa pananampalataya. Tingnan nyo, mabuti. Makikita po natin na yun pong composition ng grupong yon, iba-iba. May iba't ibang nasyonalidad. May taga-Antioquia. Tingnan nyo sa mga pangalan. Makita po natin na ang kanila pong mga composition ay iba-iba. Pero they mingle. Kaya po nilang makitungo. They can work together. Tama po? Sa grupo po natin, kailangan po nating magkaisa sa ating ginagawa. Upang kapag tayo may pagkakasundo, kailangan nating magkaisa. At kapag tayo may pagkakaisa, madaling gawin po ang ating mga gawain. Tama po? Kapag may pagkakaisa, mabilis lang. Alam po ninyo, nahamon po ako sa isang sekta, sa isang leader nila. Alam niya, pastor ako siya naman ay membro ng kanilang bahay sambahan. Sabi niya, alam mo, Sir Gadon, kami sa aming samahan, hindi kami gumagawa ng isang bagay na hindi kami nagkakaisa. Kaya yan, marami kaming mga simbahang na ipapatayo. Why? Sapagat nagkakaisa kami. Parang napapahiya ako. Napapahiya ako para akong sinasampal Sabi niya, nagkakaisa kami, hindi kami gumagawa ng hindi kami nagkakaisa. Kaya marami kaming resources. Marami kaming mga membro na responsible. Marami kaming naitatayo na malalaking gusali. At hindi kami boboto nang hindi kami nagkakaisa. Yan nagkakaisa sila. At ito po ay hamon para sa atin ng mga mananampalataya na sa maraming bagay, kailangan tayong magkaisa. At ang ating pagkakaisa ay sa katotohanan. Sa tama. Sa mas magandang solusyon, yun po ang ating pinagkakaisahan. So, ang analysis po natin dito sa sitwasyon, may pangangailangan, tinugunan. Tama? Tinugunan ng 7 lalaki na may kakayahan, puspos ng banal na espiritu, at hindi kayang suhulan. Alam po ninyo, nung pumili po si Moises ng mga tao, di ba, naalala niyo yon, isang pare, na isang paganong pare, ang biyanan ni Moises. Si Jethro. Si Jethro ay heathen, pagan priest. Pero nagkataon na siya ay biyanan ni Moses. Nung minsan dumalaw yung biyanan ni Moses, na si Jethro, nakita niya kung paano pinamumunuan ni Moses yung buong Israel, 2.5 million katao, nung time na yun na nagkakatipon dun sa kapatagan ng Sinai, bundok ng Sinai. Nung nakita ngayon ni Jethro, paano ginagawa ni Moses yung pangunguna sa Israel? Sabi niya, mali ang ginagawa mo. Halika, turuan kita. Kung ikaw ang leader, anong mararamdaman mo? Leader ka ng buong bayang Israel, tapos ito, isang paring pagano, tuturuan ka, at sasabihin sa'yo, mali ang ginagawa mo. Listen to me. I will teach you. I will advise you. Pero sa Moises, sabi ng Biblia, siya ang isa sa he is the humblest of all men. Isang leader ng sambayan ng Israel, nagpakumbaba para turuan lang ng isang paganong pare. At wisdom ang itinuro sa kanya. Ganito, Moses, ang ginagawa mo kasi mali, pinapatay mo ang sarili mo. Ganitong gawin mo. Magtalaga ka ng mga tao, at ang katangian ng mga taong itatalaga para tulungan si Moises sa pamamahala sa buong Israel, ay katulad ng mga qualifications ng mga apostol, ng mga diakono. May takot sa Diyos, puno ng Espiritu Santo, may kakayahan, hindi kayang suhulan. Ito yung mga katangian ng mga taong pinili ni Moises at pinili din ng mga apostol. Hindi kayang suhulan, may kakayahan, may banal na takot sa Diyos, may puspos ng banal na Espiritu. Lutas ang problema. Hindi kayang suhulan. Familiar po ba yan sa ating kapaligiran?
sa ating daigdig ng mga politika. Nalulungkot pa ako pag naririnig ko yung mga balita. Ayoko na pong manood ng balita. Ako po'y nalulungkot sapagkat maraming mga bagay na taliwas na taliwas sa sinasabi ng Acts chapter 6 sa ating politika. Lalo sa ating mga national level. Nakakalungkot po yan. Talagang kami po, dito po, patuloy po nating ipanalangin ang ating pamahalaan. Sabagat marami pong problema na kailangan ang mga mananampalataya lang ang pwedeng humingi sa Panginoon. Bakit po? Manalangin in behalf of the nation. Tayo lang ang pwedeng pakinggan ng Diyos. Alam po ba ninyo yan? Walang ibang magmamalasakit sa bayan kundi mga Kristyan. Walang ibang pwedeng pakinggan, panalangin, walang ibang papakinggan ng Diyos kundi yung mga Kristyan. Kasi tayo ang anak ng Diyos. Tayo ang asin at ilaw ng mundo. Tayo ang prophet ng ating bayan at humingi sa Diyos. Tayo ang priest ng ating bayan. Tayo ang budhi ng bayang Pilipinas. So ipanalangin po natin ating bayan at malutas yung mga maraming problema. So ito ang mga katangian nila. So ang layunin para mas malawak na ministry ang matinan at maraming tao matulungan at malutas ang ugat ng problema. Napakasimple. And then, sabi dito, at nung kanilang i-present sa congregation, ito po'y sinang-ayunan at ang mga mananampalataya po ay natuwa sa solusyon at dinala sa apostol, ipananalangin ng mga apostol at sila binigyan ng kanilang pwesto. Tamang tao sa tamang posisyon. Tamang tao sa tamang function. Ano po? Nakaka-challenge po ang ministry ng Pastor JP. Mga kapastoran dyan, mga workers, leaders, mga nasa corporate world. Ganun lang. Kailangan ng mga tao mapagkakatiwalaan. Tamang tao sa tamang posisyon. Tamang tao na may kakayahan. Qualification. Ano po? Malulutas ang maraming problema. Pero pag naglagay ka ng maling tao sa tamang posisyon, problema. Maling tao sa tamang posisyon. Tamang tao sa maling posisyon o maling tao sa tamang posisyon. Kailangan po natin ang patnubay ng Panginoon. May problema, pero may solusyon. Pinanalangin. May banal na Espiritu. Ito pong kaibahan natin sa gobyerno. Tayo na maliit na iglesia, tayong kumpara sa national level, maliit lang po ang ating ratio. Kumpara sa membro ng sambayan ng Pilipino, tayo po, maliit lamang. Pero, tayo po ay pinapakinggan ng Diyos. At napakahalaga ng ating ginagampanang tungkulin. Sapagat ang ating daladalang mensahe, ito po ang solusyon ng mundo. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo ng Ebanghelyo ang isang solusyon sa pagbabago ng Muntinlupa? Yes. Dalhin mo ang Ebanghelyo, ibahagi mo sa isang tao, pag yung taong yan ay kumilala sa Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, mababago ang taong yan. At kung ilang taong katulad niya ang mabago, unti-unting nababago yung lugar na kinalalagyan nila. Mabago si tatay, si daddy, si mami, mabago, unti-unting mababago ang mga anak. Kakalat ang pagbabago dahil sa mabuting balita. Hindi edukasyon ang nakapagbabago talaga ng karakter, kundi ang banal na espiritu. Yun po, kakalat, mababago. Kumbaga, sinasabi natin let's change our community one person at a time. Changing the country one person at a time. Paano? Evangelism, discipleship, body life. Yun pong sinasabi natin sa vision mission. So ano pong naging resulta? Dito na po tayo magwawakas, mga kapatid. So ang mungkahi po ng mga tao ay nakalugod po sa bayan. Dinala sa mga apostol at ipinanalangin at sila'y inilagay sa tungkulin. Ano pong resulta? Unang resulta, lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Lumaganap, Alam nyo, pagkatapos na yung problema ay malutas at maadresan,
ang resulta, lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Subukan mong isambulat ang problema. Subukan mong sumambulat ang problema. Sasabihin po natin, mawawala ang mga tao unti-unti. Pero dito, lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Ikalawa, nagpatuloy ang pagdami ng mga alagad. Saan? Sa Jerusalem. Ikatlo, maraming mga pare na mga Hudyo ang naging masunurin sa pananampalataya. Tatlong malalaking epekto ng tamang paglutas sa problema. Lalong lumaganap ang salita ng Diyos, lalong dumami ang bilang ng mga alagad doon sa Jerusalem, at marami sa mga taong, sabihin natin mga may posisyon sa community, ang nakakilala sa Panginoon. Naging masunurin sila sa pananampalatayang Kristyanismo. Mga Hudyo yun, mahirap maakay ang isang Hudyo. Pero ito, nakita natin na sa simpleng pagdami ng mga manggagawa, nalutas ang maraming problema. So, ganito po ang pwedeng mangyari kapag ang isang iglesia ay matalino sa paglutas ng problema. Hindi ho natin ina-adapt yung walang pakialam, di po? Tinitingnan natin, may pakialam ako. Kung ikaw ay manggagawa, kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, kung ikaw ay young people, kung ikaw ay nagli-lead ng isang group, hindi pwedeng walang pakialam. May pakialam. Sabay-sabay nga po nating sabihin, may pakialam. One more time, sabay-sabay, go. May pakialam ako sa inyo. Pag dinedma mo ang problema, parang wala kang pakialam. Ito yata yung mga taong walang silbi, mga walang pakialam. Ha? Pag wala kang pakialam, anong silbi ko? Anong silbi ko pag wala kang pakialam? Nakita mo problema, nagdudumilat sa harap mo, wala kang pakialam? Parang hindi yata mind, hindi ito sound mind. Pinapatnubayan ng banal na espiritu ang iglesia, nakita ang problema, tiningnan ng mga tao, nag-present ng solusyon, at pinanalangin kasama ang Diyos. Sa pagharap po natin mga kapatid sa mga problema ng ating iglesia, wag po natin kalimutan, kasama. Ito ang kaibahan natin sa mga korporasyon. Kasama natin ang Diyos. Yan. Maganda na ang itinakbo ng technology. Marami tayong mga techie na mga young people. Pero wala pa ring tatalo sa personal touch sa mga needs ng mga tao. Amen po? Wala nang tatalo sa patnubay ng banal na espiritu sa mga spirit-filled na mga manggagawa. Amen? Ito ang solusyon sa maraming problema. Sa bahay, ano problema? Tanungin niyo isa't isa. Ano ang solusyon sa problemang ito ng ating pamilya? Mag-usap, mag-caucus, mag-meeting. Anong solusyon? Ito, mungkahin. Pumili ng pinakamagandang solusyon. Yun. Para yung mga problema hindi natin inuulit-ulit o lagi nating ini-air. Ito problema. Pag-usapan ng problema. At solusyonan. Sa biyaya ng Diyos, pinapanalangin natin ito at ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Napakarami na po nating mga contact na nung ipanalangin ang problema at ginanap nila ang kanilang mga tungkulin para malutas ang problema, kasama ang Diyos, nalutas ang problema. Ang dami. Kapag atin lamang isasagawa ito, uunlad ang buhay. Uunlad ang buhay natin. Uunlad ang pamilya. Uunlad ang personal nating buhay. Ang iglesia ay lalago sapagkat may matatalinong leaders, sensitive na mga leaders, at may banal na espiritu. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating mga pagharap, sa ating mga problema at mga hamon sa buhay Kristiyano. Tayo po'y manalangin.
Panginoon naming Diyos, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa iglesia. Sapagat ang iglesia, ang ahensya upang dalhin ang mabuting balita na siyang solusyon sa pangailangan ng mundo. Salamat din sa banal na Espiritu na lagi naming kasakasama saan man kami pumaroon. Kasama namin siya sa aming buhay espiritual, kasama namin siya sa pag-deal sa mga problema ng pamilya, kasama namin siya na lumulutas ng problema manalangin at kaya naming hingin sa iyo, Panginoon, ang anumang bagay na may kinalaman sa aming bayang Pilipinas. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at ikaw ang hantungan ng lahat naming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na hindi mo kami pinabayaan upang gawin ang ministry nang wala kaming kasama, kundi ikaw, banal na Espiritu, at ang sound mind na binubuo ng common sense na nagmumula sa iyo. Sa amin po, Panginoon, igawad mong lahat upang ang aming buhay ay lalong umunlad at ang dulo nito, ikaw ang mapapurihan sa uri at kalidad ng mga buhay namin. Thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. 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 Salamat po sa Panginoon sa mensahe na ating tinanggap. Ngayon po ay dadako tayo sa isa pagbahagi ng ating pananambahan, ang pagbibigay ng ating mga ikapu at mga kusang kaloob. Subalit bago po tayo magbigay, sabay-sabay po nating basahin ang Ako ay Isang Katiwala. Ngayon na po, ang langit at lupa ay sa Panginoon at lahat ng narito. Lahat ng bagay, may buhay man o wala ay Kanya. Kinikilala ko na siya ang may-ari ng aking buhay, ng aking sambahayan at lahat ng aking tinatangkilik. Pati na ang lakas at talino upang kumita ng yaman at salapi. Balang araw ako ay mananagot sa Kanya sa lahat ng bagay na Kanyang ipinagkatiwala. Ngayon, buong puso kong ibinabalik ang aking ikapu at mga kusang kaloob ayon sa nararapat. Maluwalhati nawa siya sa aking mga handog, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay.